In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. We're subsequently included in the General Appropriations Act. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Grabe, isang pasabog. Pangulong Bongbong Marcos hinayaan ang batas na sumakal sa mga tiwaling senador at ang katotohanan dahan-dahang lumalabas. Kaalyado man o hindi, isang pasabog ang ating natutunghayan. Totoo nga ang sinasabi ng Biblia, Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatagong hindi mahayag at walang nalilihim na hindi malalaman at maisisiwalat. Senator Ramon Bong Revilla, Senator Nancy Binay, Yusek Traigi Bolivar of DepEd. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo, mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Alam mo ba na minsan mas mabangis pa ang katahimikan kaysa sa sigaw? Habang ang iba galit na galit, may isang tao na tahimik lang pero ang katahimikan niya parang pinitik na bala dahil alam niyang darating ang sandali na ang katotohanan mismo ang lalabas na katulad ng sinasabi ng Lucas 8 verse 17. Habang ang buong bansa ay nag-aabang ng budget noon, si Pangulong Bongbong Marcos hindi sumigaw, hindi nag-walk out, hinayaan niyang pirmahan ang budget. Siya ay nagkaroon ng buong pagkakatiwala sa Senado at Kamara. Pero sinigurado niyang ang mga BICAM insertions ay masisilip ng batas mismo. Isipin mo yun, may lumabas na issue patungkol sa 142.7 bilyong piso para sa flood control pero may kumalat na mga paratang na mayroong nakasiksik daw na pondo para sa mga bulsa ng mga makapangyarihan. Pero teka, bakit biglang nawala si Senate President Chis Escudero sa pwesto? Hindi yan basta-basta. Ang totoo, 15 na senador ang bumoto na tanggalin siya at ang pumalit walang iba kundi si Tito Sen. Akala natin tapos na, therefore kalmado na ang Senado pero hindi. Dito pumasok ang pinakamalaking plot twist. Isa-isang pinangalanan ang mga senador na nadawit sa mga di umanong korupsyon at isang pasabog ng isang dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo ang biglang nagtestigo sa Senate Blue Ribbon Committee. At hindi lang basta salita, sinabi niya mismo, nag-deliver ako ng 20% ng halos 800 milyong piso para kay Senador Escudero. Yung kaibigan niya raw na si Maynard Ngu ay kaibigan ito ni Bernardo at isang campaign contributor ni Chis Escudero. At nag-request daw ito ng 20% mula sa 800 million pesos worth ng government projects. Personal daw na dinala ni Bernardo itong pera dito nga kay Maynard Ngu na para kay Chis Escudero. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. We're subsequently included in the General Appropriations Act. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Pero hindi doon nagtatapos. Tinuro din niya ang ilang mga senador na katulad nila Bong Revilla, Nancy Binay, Angara at Congressman Saldico. Yes, pati DepEd Yusek na dawit. Kalyado man o hindi ng Pangulo. Senator Ramon Bong Revilla, Senator Nancy Binay, Yusek Traigi Bolivar of DepEd. Si ako Bicol Party's Representative Zaldico sa pamamagitan daw nito kay District Engineer Henry Alcantara nangihingi raw ng 25% na komisyon. Si Zaldico, maging ito rin si DepEd Yusek Bolivar, nagkaroon din ng pagdadawit na nangihingi rin daw ito ng 15% na kickback para nga daw mula dito sa mga proyekto. Kaya hindi lang ito tungkol kay Cheese, ito'y parang pagbubukas ng pinto sa isang kwarto ng sekreto na matagal lang nakatago. Samantala si Pangulong Bongbong Marcos tahimik pa rin, ngunit ramdam ang galit, hindi nagpapapreskon para mang-away, hindi siya nagbintang, hinayaan niya ang batas at hustisya ang gumalaw. Therefore, nag-apply sa Witness Protection Program si Bernardo, pinayagan mismo ng DOJ at ng Senate panel. At ngayon milyon-milyon ang nag-aabang kung sino pa ang mahulog sa bitag ng katotohanan.
Yeah, kindly sign your affidavit in the presence of everybody. Here, Mr. Chair, I have already signed it. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo, mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Habang nagiging sunod-sunod ang hearing, naglabasan ang mga whistleblowers. Kay lumaki ang apoy, nagsimula na ang tinatawag na Trillion Peso March, mga tao sa lansangan na sumisigaw ng laban sa katiwalian. Pero ito ang tanong ngayon, kung totoo ang sinasabi ng whistleblower, gaano kalalim ang ugat ng korupsyon? Gaano karami pa ang malalantad? Pero kung hindi totoo, sino ang nagtatangkang papagsakin si Cheese at ang ibang mga senador? Kaya dapat natin itong tutukan, kaibigan, sapagkat malalantad kung ano ang totoo. Kung dati akala ng ilan, kaya nilang takpan ang baho magpakailanman, ngayon parang sinabi ng ating Panginoon Diyos mismo, walang natatagong hindi mahayag. Therefore, ang katahimikan ni PBBM, hindi kahinaan kundi taktika. Hinayaan niyang ang batas mismo ang pumatay ng ingay ng mga nagtatago. Kaya ang tanong, sino pa ang susunod na mahulog? Mga kaibigan, mga kapatid, habang lumalabas ang katotohanan isa-isa at habang nalalantad ang mga di umano'y katiwalian, makikita natin ang sinasabi sa Kawikaan 21 verse 3. Ang paggawa ng matuwid at ng katarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon, higit kaysa handog. Nakakatakot isipin ang korupsyon at kasalanan ng tao, pero tandaan natin, ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay laging sakto at walang palya. Ngunit hindi lang siya Diyos ng hustisya, siya rin ang ating Panginoon Diyos ng pag-ibig, biyaya at awa. Kaya kung pakiramdam mong napapaligiran ka ng kasalanan o kaguluhan, lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus. Siya lang ang tunay na makapaglilinis ng ating puso at magbibigay ng kapayapaan. Isuko mo ang iyong buhay mo sa Kanya, kaibigan, at hayaan mo siya, ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoon Kristo, ang magdala ng hustisya at bagong simula. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo. Alam naming ikaw ang Diyos ng katotohanan at hustisya. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituwid niyo po kami sa aming mga landasin. Dahil naniniwala kami na mayroon lang pong isang landas patungo po sa inyo, ang landas sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo. Salamat po sa iyong pag-ibig at awa na pinapakita mo sa pamagitan ng iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo. Tulungan niyo po kaming lumakad sa katwiran at manindigan para sa katotohanan. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming bansa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.